Managlaing may isyu to isgutan may kalabutan sa inyong komunidad bisan pa man personal nga isyu o pribadong individual o gusto reklamo o problema but yung mahatagan o igong pagtagad. Sa mga magtiayon na nagatanaw sa tuwa karon pero na mga problema o katong magibituangan silang partner, di pwede yan ato ng hisgutan. Diri sa atong programa, di ba ka kung kamo mga trabahante o ginaabuso ang inyong katungod sa inyong mga amo, isumbong dayo na diri sa tuang buhatan sa di pwede yan. Kung aduna pod mo yung mga legal nga pangutana, ipadala yung mga mensahe sa numero nga 0930-764-0675 o pwede sabihin nyo yung message at ang official Facebook page sa di pwede yan. Mga kabrigada, samtang nagapadayon ang lawom nga investigasyon sa otoridad kalabot sa pagpatay sa 7 anyos kasi Princess Arian Cabocos, nakapalga nga na lang patay ang 74 anyos nga usa ka person of interest. Ngunit si Ingkong mga kabrigada. Sulat sa pader nga nagkanayong inosente sa krimen, gituuhang gikan daw sa idarang suspect. Para sa detalye, ibrigada mo, MJ Fernandez. Patay nang nakaplagan ang 74 anyos nga usa sa mga gitutukang person of interest sa pagpatay sa 7 anyos nga si Princess Arian Cabocos. Alas 11 pasado sa gabi, Marso 24, nakurat na lamang ang mga kabanay ni Ermelindo sa Hulga alias Ingko nga nagbitay na kini sa punuan sa Tambis gamit ang usa ka PC ug wala na kini kinabuhi. Sumala pa ni alias Jen, usa sa mga bayaw ni alias Ingko nga wala matud pa siya nadungog nga kasikas luyo sa iyang Pinoyanan asa nakitang wala na nabuhi ang idaran. Dugang pa niini nga una pa man kini namatay. Nakahinabi pa niya si alias Ingko hapon sa maong adlaw. Rason nga kahibulungan alang kaniya ang nahitabo. Gipuy-an niya diha nga murag nahug ng ang asawa na apo. Apo niya. Namukaw sa mga alas 11:20. Nangita kay Ingko. Ingko maguna siya diri sa mga tao. Ingko ang tawag ba? Tahod. Tapos nangita na ba diha si Ingko? Ay, wala nang mata mi. Moto pangita na niya, pangita. Pagka taon nakita nila. Na moto na mangon niya nga muna na diya naghikog na daw. Nakit-an usab ang nakasulat sa pader nga nagkanayong wala ako'y sala nga nabuhat. Asa gituuhang sulat kini sa maong idaran, una pa man gialigar nga nagkutlo sa kaugalingong kinabuhi. Apan kahibulungan pa kung tinuod bang sinulatan kini ni alias Ingko. Sigon pa sa mga suod nga higala ni Ingko nga wala matud pa sila'y nakit-an nga timailhan sa naasing idaran nga hilabihan kini kaapektado sa mga aligasyon bato kaniya ug hugot ng ilang pagtuo nga inosente si alias Ingko sa nahitabong pagpatay sa 7 anyos nga batang si Princess Arian. Gapon sa hapon, nagpakaon kong manok tire, uli na kong ikagbupan sa Guadalupe. Iya kong giare. Wala mo ko matikod siya mga nagalingasang. Nabantayan lang ako siya ang iyang kuan. Ang naong lang niya bapula. Namula yung naong, murag karang misaka yung dugo. Unsa ba? Pula yung naong ba? Murag maog yung siguro ma. Pero ako di ko makatuong makahimo si kuan ang kulan ng anang kuan siya pasangin lang sa kuan ng logos. Kay butan ko layo ra kayo tinuod. Muna layo ra gyud kayo ug siya gi pasanginan anang trabaho sa edad na niya daan kisa gumbuangan mo makahimo pa na. Sa bahin sa pamilya, gatuo usab silang wala kini sala o gani nakig-alayon pa kini sa mga ginahimong investigasyon sa mga otoridad. Kami ang mga kapamilya niya murag dili gid mi mutuo. Pero ako, sa akong kabahin nga bilang bayaw na ko siya, di ko mutuo nga siyang nagbuhat kay katong bata kalayo og gilabayan ang saan to pa sa ano niya magligwas sa mga nag 10 kilos nga kuan nang bitbiton. Wala, suspect lang siya. Kanang murag nadala lang sa tanan man diri mga silingan kuan man testingan. Samtang gipaniguro usab sa kapulisan nga dili sila muundang sa ginahimong investigasyon sa kamatayon ni Princess Arian Cabocos ug ang investigasyon sa pagpatay sa idaran nga person of interest. Ano gidirek ang station commander na si Police Major Boris nga iyang tutukan og maayo. Investigation kailangan ta person of interest. Process lang yapon elimination. So ato nang gidirek si station commander nga ipa-autopsy ang kuan mangita og eyewitness. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.
O mga kabrigada, kung mahinumduman ninyo na itulo ka person of interest, diba? Una, ang amahan, which is na-cleared na, kay duwa nakatuig, wa nagpakita, kay na ay pending na warrant of arrest. Ang second, ang uyuan mga kabrigada kung asa, no, na-clear daw ko, no, kini, no, kay tungod valid ang alibi na during that time, kauban niya ang anak natulog. Kung ikatulo, mauning si Inko mga kabrigada, na ginaingon na very close, no, kay Princess o kanang turing na gid siya papa bitaw ani og base sa saysay sa kanang pamilya ni Princess bago ni namatay, moadto daw na si Princess aning balay ni Inko para mukaon, di ba? O naay mga allegations no mga kabrigada na niingon daw kani si Princess na naay pagpanghikap sa iyaha kaning ni Inko, ginakugus-kugus daw siya pero nahikapan no ang iyahang pribadong parte no mga kabrigada. Mao isa pod no sa katong nagtudlo aning kay Inko kay base sa mga eyewitnesses, nakita ko no the last scene si Princess Arya na nisulod nagpakaon og baboy no si Inko manggod na ani siya burag babuyan no mga kabrigada sa iyang likod balay og dito daw mismo nakita si Princess no. And isa pa nakita ang katong mga t-shirt na naay dugo, tong kutsilyo mga kabrigada og allegedly tong mga sako no na nakita sa iyang likod siyang panimalay, almost the same no dito sa sako na nakita na kung asa gisudlan no aning patay na lawas ni Princess. Ang update ani mga kabrigada kung inyohang ma-remember na ay mga test no nagibuhat tong buccal swab test mga kabrigada kung asa gikuhaan og kanang mga DNA test no ang kaning mga lalaki dito sa vicinity no na dool sa balay ni Princess. O kani mga kabrigada, i-cross-match ni siya dito sa similya no, na nakita sa pribadong parte ni Princess o maabot to siya siguro may isa ka bulan bago nato magkaroon og cross-matching no, sa DNA testing kung kinsa dito sa malalaki, kung naa ba dito ang suspect no, kaning pagpatay or na dito katong mastermind yun ani sa pagpatay kay Princess, pagbaboy kay Princess mga kabrigada. Pero sadly, no, katong si Inko, kung asa isa sa mga person of interest, nakitaan na nagbigti, mga kabrigada. No? Ang pangutana karon, absuelto ba? Kanina ba ang maingon natong case closed na, no, mga kabrigada? Kanina ba ang ginaingon nato na punishment? Na yung mga inference, no, na yung mga komento, mga kabrigada, na basi di na daw kaya sa konsensya, mauna ginato na lang. Pero na po'y nag-ingon na foul play ang nahitabo, no? O kunya mga kabrigada, sa ato ang pagbalik, ato ang isa-isahon. Unsa man tong mga komento, unsa ang mga observations sa iyahang pamilya, sa mga nakaila sa iyaha, unsa tong mga observations pod no sa mga katawhan kabahin aning pagkamatay ni Inko, no? Sold out ba ang ato ang mga commentators, atong mga marites dito mga kabrigada, og sold out na ba atong kapulisan kaning sa nahitabo o katong giningon nila na tinuod ba jud na nagpakamatay kani si Inko. Tanan ka nato ang istoryahan mga kabrigada sa pagbalik sa Di Pwede Yan. Kanina mga kabrigada, atong istoryahan, no, katong nakita or napalgang patay ang katong si Inko. Katong ginatudlo na usa sa mga person of interest sa pagkamatay ni Aryan. Kung asa kani si Inko, very close kay Princess Aryan, very close even no sa lola ni Aryan mismo og sa kalibin kainom gani daw ni no mga kabrigada. Og katong giningon nato na ever since no simula sa katong bago pa lang si Aryan dara sa lugar, dara sa Conel no mga kabrigada, ingon kay nila na buragi turing na gyud ni Inko na murag anak niya si Aryan. On the other hand, mga kabrigada, na ay mga statement no, na nadawat ato ang mga kapulisan na kung asa na ay mga incidents, kung asa na kanang gingon nila na naka-experience si Aryan o kanang pagpanghikap no, ni Inko kuno, no, mga kabrigada, tumbuhi pa ni. And katong na ay mga eyewitnesses na nag-ingon na bago namatay no, or nawala kaning si Aryan, mga kabrigada, nakita na nagpakaon pagbaboy kani si Princess Aryan. Og nagaadto daw ni no didto gadi kay Inko kay nagakaon no mga kabrigada. Sunday kung asa nawala si Aryan 3 days after nakita na nakasulod sa sa sako si Princess Aryan Cabukos. O gani katong Saturday no mga kabrigada, I mean no na nakita no na napatay na si Inko no
na mga ingon na kanang buradaw giplanta lang or katong dili tinuod na nagpakamatay si Inko. Sama na lang sa komento ni Christine Salmorin. Ngunya, imposible makita man sa handwriting nga baskog kayo og mga strokes. Ang 74 years old na ang tigulang manggod no kani si Inko. Sigurado gipatay na siya og ulitawo ang naghimo ana. O. Kay pagkita manggod sa patay na lawas ni Inko na nagbigti no mga kabrigada gamit ang PC sa kanang sa Kabaw, di ba? Mga kabrigada na inakasulat dito sa kanang pader no na wa daw siya sala mga kabrigada. Pero according sa ato ang mga kabrigada, even sa mga naay mga lolo ug lola na nanay edad na 74 years old above no or maskin 70 daw mga kabrigada, pag magtigulang manggod daw ang tao, di na gid daw na perfect stroke. Magkurog-kurog na gid daw na no og sulat mga kabrigada. Maskin ang pamilya ni Inko no nag-ingon na dili daw to handwriting ni Inko no. So nabadyoy foul play from Maybelline Kasipong gidudahan pa lang man pero ngano gipatay unta madakpan jud ang salarin ang para na anay hustisya ang bata kadugay ba sa kaso. Tinuod ni mga kabrigada no. Si Inko, isa lang na siya sa mga POI mga kabrigada. Inosente pa na siya unless otherwise proven sa korte. No? Kana bitaw giningon na to na beyond reasonable doubt. Kung tanaw na to mga kabrigada, maskin POI si Inko, wala pa gani warrant of arrest sa iyaha, di ba? Maskin na ito yung mga eyewitnesses na nag-ingon na nakita ko no, nakakita tong mga kutsilyo, tong naidugo na sanina, naisako, mga kabrigada. Pero ngano despite no sa mga inani na mga circumstantial evidence, wag gihapon na priso si Inko or wa siya na isyuhan og warrant of arrest. In short mga kabrigada, dili basta-basta maka-file no ang ato ang kapulisan sa prosecutor no para ma-releasean og warrant of arrest si Inko. Kay base masabit sila dito sa probable cause no. Kada bagong probable cause mga kabrigada, mauna ang mahimong basis sa usa ka prosecutor to have a belief no na possible na naay involvement ang usa ka tao sa iyahang pagkamatay or maingon siyang suspect no mga kabrigada. So wala man naisyuhan si Inko no. So dapoy nagaingon na posible na basi dili si Inko ang nagpatay or posible na kaning pagkamatay ni Inko basi daw kuno mga kabrigada ang nagpatay sa 74 years old ang katudyong tinuod na suspect mga kabrigada. From Jinky Compendio, murag naadjud ni foul play ba kay dapat kung maghikog man lang siya dapat sa iyang gisulat pasayloon siya nabuhat. Yes, probably no. Nana pod mga kabrigada. Kay base dito sa interview no nato sa mga nakaila kay Inko. Never daw nag-mention si Inko regarding aning kay Princess Arya. Never pod nila nakita na kanang si Inko mismo very kanang tawag na to ana kana bitong ginaiwasan ng kaning issue no mga kabrigada. Nalay mga inference, nalay mga haka-haka na basi kuno bothered siya, wala lang niya ginasulti no. Pero never did daw na kanang ilahang na-expect or ilahang ginaisip na posible itong nabuhat ni Inko. Sama nakaila to sa iya mga kabrigada ha, aside siyang pamilya o katong uban pang mga tao no dito sa area na kung asa nakaila kay Inko. Kay even gani no mga kabrigada ang statement mismo sa pamilya ni Princess, di ba? Buutan daw si Inko. Dito pa yung nagakaon, no? Ang bata, si Princess Aryan, ever since, no? Kung gutom mo ng bata, freely lang siya makaadtod sa balay ni Inko para makaunon po siya ni Inko. So, never po nagsulod sa ilang utok na si Inko, no? Until nigawas tong mga kutsilyo, tong mga eyewitnesses, no? Pero wala nila naisip dayon, no? Si Inko, mga kabrigada. From Pau, sumugat, dili sa gudta mo, judge. Sa usa ka tawo masking gidudahan naman jud ang tigulang nga siya ang suspect, pero as long as wala pay kamatuoran, wala tay right nga husgahan siya. Tinuod na no mga kabrigada kay sama sa akong gimension no ganina inosente pa si Inko no. Even warrant of arrest wala pa ni-issue kay Inko. So wala pa gid probable cause na nagatulak no or nagaingon na si Inko jud mismo ang naay probability na nagpatay kay Princess Aryan. Ang ginakabalakahan no sa ato ang mga katawhan karon
si Inko no nigawas naman gid siya as POI. Pero kung mugawas na ba daw ang DNA test to katong pag-cross match sa buccal swab o katong sa similya na nakita sa private part ni Princess Arian. What if no mga kabrigada dili mag-match kay Inko? Dili mag-match ang buccal swab ni Inko dito sa nakita no na similya kay Princess Arian. Mingon ba nato na prejudge no si Inko tungod aning mga eyewitnesses no or katong mga ingon na statement kung asa na ay nagtulak no para maingon na isa sa POI si Inko no. Dili lali mga kabrigada na maingnan kag POI, di ba? Diri sa ato ang kalibutan mga kabrigada, judgmental ang tao, judgmental tang tanan. Aminon gyud nato na mga kabrigada. Based lang dito sa ato ang madunggan, based sa unang information natong madawat, ingon din nato na as human no, judgmental gyud kaayo ta no. Dili ba kaha no mga kabrigada mauni ang hinay-hinay na nagpatay kay Inko. Katong ginaingon nato ang judgment sa tawo sa iyaha mga kabrigada. Kay maskin ingnon nato na wala pay warrant, POI pa lang si Inko, pero once na mo gawas kag balay, tan-aw sa imong kapitbahay, tan-aw sa mga nakaila sa imuha, di ba? Nanay prejudgment no mga kabrigada. Di ba ka mauni ang buraga nagpatay kay Inko, hinay-hinay mga kabrigada, which led him no to this incident na magpakamatay na lang ko kay para mahuman na ni no. Wa ko'y sala. Pero burag na ko'y sala sa judgment sa mga tao ug mga ubang mga statement no na nagipagawa sa kuha no. So mauna ang siguro no na kanang kinahanglan na mapaspasan kung unsa man tong paggawa sa resulta sa DNA kay mauna lang manggud to ang makasulbad mga kabrigada. Mauna lang tong makahatag sa tuag peace of mind no. Ug mauna pud ang makaingon sa tuwa na masettle na pod ang kanang bitawng ang kaning si Princess Arian kung asa man siya karon og even no kaning 74 years old nato kung wala nagmatch ang katong ginaingon nato na DNA mga kabrigada. From Carmela Imnase, naunsa man nganong namatay man ang suspect basin siya ang nagpatay sa bata. Sama sa ingon nako mga kabrigada, inosente pa si Inko no. Even ang ato ang pulisan, wala pa naka-issue warrant. So di pa ito makasulti no, na naadyo'y probable cause na si Inko ang nagpatay mga kabrigada. Ang ganina no, sa interview sa Brigada News FM Jensen sa buntag mga kabrigada, nato yung mga ginasilip no, na mga anggulo ang ato ang kapulisan. No? Una-una, nagpagawas ganito ang handwriting daw mga kabrigada. It does not match sa handwriting sa usa ka 70 years old na tawo. No? Kay very daw straight ang stroke, di ba? Second, ang katong pagkakita sa patay na lawas ni Inko, wa man siya nakabitay mga kabrigada. Di ba? Kung magbigti, mapatay man ta sa kanang pag-iingon nato, pagkatuok nato, di ba? Sa tali, wa natay ka tuptan no na nayuta mga kabrigada, pero katong pagkakita magud sa patay na lawas ni Inko, tay mga tsansa na pwede sa mo tindog or kana ba ingon nato na dili gid siya perfect ang giningon nato na katong inference na nagpakamatay gyud tungod sa iyang posisyon no mga kabrigada. Ang kagwapo lang ani magkaroon og autopsy no para lang pud masettle ang paghunahuna sa pamilya kung nabadyoy foul play no kay naisip nila na layo kay sa tinuod no na himuon ni Inko sa iyahang sarili og layo pud sa ilahang pagkakilala no kay Inko na maabot no ang katong na punto sa iyahang kinabuhi. Nabadyoy nagpalikod ani no mga kabrigada no. Di man po nato ni pwede allow nato na lang palagpason no. Kay maskin POI si Inko mga kabrigada, inosente pagyahapon siya sa mata sa ato ang batas. Inosente gihapon siya mga kabrigada kay wa pa may mga ebidensya na nagtumbok yun kay Inko na siya ang nagpatay kay Princess Arian Cabukos no. Basi karon ang tinuod na suspect mga kabrigada di payra kayo kay nawala nga to ang concentration no kung kinsa ba jud ang nagpatay kay Princess Arian. Mao gani ato ang gina-call ang attention sa ato ang kapulisan na i-double time triple jud ang oras no nato ang ginalaan kaning sa pag-imbestiga sa kaso ni Princess Arian. Kay once and for all no
Kani ba yung judgment sa tao mo, pwedeng buhi pa ka pero gipatay na ka. Naglakaw na ka nawa kay ulo. Mauna ang lisod, no, mga kabrigada, kung ginapadugay nato ang ato ang investigasyon. Hoping, no, na mugawas dayon ang kaning DNA result para ma-cross-match nato kung kinsa ba dito sa gites, kung naa ba dito mga kabrigada ang suspect. Kung si Inko ba ang suspect, no, mga kabrigada. So, mauna ang ato ang hulaton, condolence day, no, sa pamilya ni Inko sa iyahang nabilin, no, mga kabrigada. O ato ay pong gina-pray karon, no, na unta makita na jud kung kinsa ang nagpatay kay Princess Arian. From texter 8848, basi nadala na sa iyahang gibati ang tigulang kay ang kapulisan kung makaingon nga siya ang suspect, murag gi-declare namang gyud. Oh, can choose your words wisely, no? Una-una na naangil ang papa. Tapos na naputi isa ka tao. Tapos here comes 5. Diba? Tinood na mga kabrigada, tama na yung komento. From texter 727, nganong wala pa man ang DNA, Brigada Erin, ingon nila mugawas na atong Lunes. Wa man gud daging specific date mga kabrigada unsa na Lunes. Mao na daghang Lunes. 'Di ba? Isa man daw ka bulan, no? Mao atong ingon sa to ang kapulisan. So marag napata sa second week, no, kung tama ko ang pag-estimate. Pero napod to'y gipasalig ang ato ang kapulisan na lesser 30 days daw mugawas ang resulta. Unta mugawas na gyud nun sa mangyud ang kulang kayo ta sa kanang ginaingon nato na kagamitan diri sa Jensen mga kabrigada ato ang mga kapulisan, no, para mapapaspas ning investigasyon labi na sa main-ani na issue, no, mga kabrigada. Unta katong mga gigasto nila sa body cam, uban pang mga gigastusan nila na way pulos, unta diri sa mga ekipo, no, na kung asa makahatag dayon og peace of mind sa mga biktima, sa pamilya sa biktima ang tutukan sa tuang kapulisan. Sa atong pagbalik mga kabrigada, 16 years old na babaye naluwas human gilugos o gidunggab og 36 times mga kabrigada sa managlahing parte sa lawas. Grabe. Taran ka nato istoryahan sa pagbalik sa Di Pwede Yan. Grabe ka stressful mga kabrigada, labi na kita na nakutaw ang ato ang utok kung kinsa ba jud ang nagpatay sa 7 years old nga si Princess Arian Cabukos. Kung dati all eyes, ano, kaning sa 74 years old mga kabrigada, karon na wala na kini. Kinsa ba jud ang tinuod na nagpatay kay Princess Arian? Kani ba si Inko jud na nagpakamatay? Or naapay ubang tawo, no, mga kabrigada ang nagpaluyo sa pagkamatay ni Princess Arian? Mo na mga kabrigada, kabalo ko stress kayo mo karon sa to ang balita o na stress pud mo gunahuna mga kabrigada kung kinsa ba jud sa ilaha. Dapat dili ta magpadala sa stress mga kabrigada, kay kung stress gani ta, dali lang kay ta magkasakit, dali lang kaayo ta kanang magkaubos, sipon ug lagnat, kay huyang man atong immune system. Kay kung stress ta mga kabrigada, dili ta kakaon og tarong. Tingala ta magsakit man, no, taud-taud dato ang tiyan. Tingala pud ta dili ta katulog og tarong mga kabrigada, kay sige na lang maghuna-huna, sige na lang magdagan ato ang huna-huna kung unsa ba jud no pag-solve ani problemahan ani mga kabrigada. Maunang sa mga televiewers nato karon, ayaw mong padala sa stress. Dapat si stress ang ma-stress inyo mga kabrigada. Sa balay, manglimpyo, mag-general cleaning, ang uban na magprosesyon mga kabrigada, manlabi ra ba init ra ba kaayo karon sa Jensen or asa mang parte diri sa Pilipinas, kay dry season naman mga kabrigada. Mao nang kinahanglan baon mog tubig sa inyong paglarga mga kabrigada, or bago mo magprosesyon, siguraduhan ninyo na nakainom na mog Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Mapalit lang ni, no, sa tanang mga brigada pharmacies nato nationwide mga kabrigada. Napod ni sa Barangay Kalumpang, sa 3J Pharmacy, sa Mercury Drug mga kabrigada, available sa dni ang ato ang Power Cells Herbal Capsule. Ug syempre, dahil Semana Santa na, kabalo ko kauban ninyo ang inyong mga anak, labi na itong mga nag-edad og 13 to 21 years old, kay sem break nila or bakasyon nila karon, kay Semana Santa lagi mga kabrigada, puno sila po dapat na ay vitamins, no, para sa inyo ang biyahe, ma-enjoy ninyo, magpamilya, o syempre sila po ma-enjoy nila ang ilahang Semana Santa. Mo na mga mommy and daddy na atay Standout ES4 Capsule, tanting na. O mga kabrigada, bago ta mahuman, no,
Ayaw mo kalimot na napatay dugo para sa kabrigada, no? Ato aning nationwide bloodletting activity. Pubito akong ingon sa inyo habang ga-prepare taan ni para makadonate tag dugo mga kabrigada, kinahanglan kita pod ato ang lawas prepared na pod na mag-donate og dugo. Dapat wa tay sakit, dapat sakto ang ato ang tulog mga kabrigada, wa tay sakit-sakit kay para qualified na mag-donate, no. Ano sana mga kabrigada sa April 13 na no, dira sa Veranza Mall, Jensen. Na 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Kita-kits mga kabrigada, mag-donate na ta kay para kini no, makatabang kita sa ubang mga tawo ng ginahanglang dugo, labi na ng mga nagadialysis, na operation mga kabrigada, o kanang during accident usually no, kung kinahanglan og dugo, makahatag kita o katong uban pang mga kabrigada nato, madugtungan nato ang ilahang kinabuhi. Sabay-sabay ta mga kabrigada ha, April 13 para sa to ang dugo para sa kabrigada, to ang nationwide bloodletting activity. Grabe mga kabrigada, no? Grabe ang mga issue karon, labi na diri sa Jensen, no, mga kabrigada. Mo nang atuad yung sabay-sabay no na tutukan jud nato. Sabay-sabay pud ta mga kabrigada na maghuna-huna para ato na yung ma-close no ang kaning kaso ni Princess Arian Cabocos. So para updated mo mga kabrigada sa atong mga issues diri sa Jensen, ayaw mo kalimot na mag-like and follow sa atong official Facebook page, ang www.facebook.com/dipwedeyan. Nasa tay YouTube mga kabrigada, i-search lang ninyo ang ato ang official channel nga Brigada News Jensen. O ka na mga kabrigada, lain usab nga hugna sa paguting kay sa may isyong dili angay baliwalaon ug may isyong angay hatagan og igong pagtagad. Sa mga usapa, ako si Brigada Erinday Casyon in the heart of changing lives para sa Brigada News TV. O kini ang Di Pwede Yan. Dugang kaalam, mga kabrigada. Karong ting init, sagad ka nato ana sa managlahing beach o spring resort sa syudad, aron lang man makunhuran ang kaiga nga gibati. Apan kon ikaw, mas gusto nga magpondo na lang sa panimalay aron makatipid. Ania ang pipila sa mga tips aron malikay nga muinit usab ang inyong mga ulo. Una, inom og daghang tubig o bisan unsang fluid nga bisan pa man ikaw wala ginabati og kauhaw. Pilia nga magpondo sulod sa panimalay kung mamahimo sa lugar nga dunay aircon. Likayan ang mga aktibidad gawas sa panimalay aron dili ma-expose sa init nga panahon. Magsulob og mga luag, gaan og light-colored nga mga bisti. Ayaw hingkalimti nga mag-sunscreen. Permintion ang maligo. Kung mamahimo, bugnaw nga tubig ang gamiton. Ayaw pod kalimti ang mga higala o silingan aron sayron ang ilang sitwasyon luyo sa kainit sa panahon. Likayan nga magbilin og mga bata o alagang hayop sulod sa sakyanan. Og magpabiling updated sa mga balita ilabi na pag-abot sa health and safety updates.